Tunay nga, Panginoon, na napakabuti mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Narito kami ng iyong mga anak, iyong dinala ang paa sa lugar ito. Upang muli, Panginoon, ay pag-aralan at pagkulay-ulayan ng iyong mga salita. Hayaan mo, Panginoon, sa umagang ito, na iyong mga salita naman ang mamutawi sa aming mga bibig, Panginoon. Speak your word, Lord God, sa aming Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na manguna at mangusap sa aming mga puso at isipan. Magkaroon naman, Panginoon, kami ng malawak na isipan upang aming maunawaan ang mga salita naming pag-aaralan. Magkaroon naman, Panginoon, bawat sa amin ng malalim na puso, siyang tataniman mo ng iyong mga salita. Sa umagang ito, Panginoon, dinadalangin din namin anuman yung mga masamang kaisipan at kasalanan na aming nagawa, maging ito man ay sa isip, sa salita o sa gawa, Panginoon. Alam namin na ito ay yun ang napagtagumpayan at natubos ang aming kasalanan nung pamangkunang panahon na ikaw ay napako at natikmak ang iyong dugo sa krus ng Kalbaryo na iyong pinatay. Salamat naman sa buhay at kalakasan ng bawat isa. Alam namin na sa umagang ito, ang iyong salita naman ang aming marinig sa harapan ito. Panginoon, bigyan kami ng kalakasan upang lahat ng aming mga problema at pagsubok ay mapagtagumpayan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning at magandang umaga po. Good morning. Actually, tumayo po ako dito na ngayon lang naman ako nakita. Pero laging muna kayo kita, pero hindi ko alam kung asan ako magsisimula. I don't know how, where, when. Parang kanta lang din. Hindi ko alam saan lagi ako papasok. At nahihilo. Pero siguro kapag nga binigyan ka ng Lord ng assignment, kapag kahit humihindi ka palagi, hindi naman sa mapipilitan kang tumanggap. Pero sabi na, ano man yung binibigay ng Panginoon, lagi natin tanggapin at pasalamatan, whether it's good or bad. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula sa lakad ng ating usapan, puntahan. So sundan niyo na lang ako. Hindi ko alam kung ano yung verse natin pagtutuunan ng pansin. Baka saan tayo makarating. Mama, nasa Taichung na ako. Taichung Park, nandiyan pa kayo. So sundan niyo na lang kung tayo makarating. Pero sabi nga ng Panginoon, I give you wisdom. Tuturuan niya tayo. I give you discernment. Paano umunawa o intindi sa lahat ng bagay. Kahit hindi natin alam kung ano yung ating mga sasabihin. Lagi niya tayong tinuturuan at binibigyan ng kaparaanan upang kung paano tayo magsalita sa ating mga kaharap. Sabi niya sa Mateo 10:19, so wala naman, sabi siya wala tayong topic kung saan ako mabata ako. Sabi siya sa Mateo 10:19, do not worry about what to say or how to say it. At that time, you will be given what to say. Kaya kung halimbawa, ay dyan, sa Middle East, nagpapakayag tayo ng mga salita about Christianism, aarestuhin na tayo. Ang Panginoon pa rin pala yung huling sandigan natin sa anumang bagay, anumang paraan. Ang Panginoon pa rin yung magliligtas sa atin. Ano man yung ating kakatwiran, magiging dahilan, bakit tayo nangangaral ng salita ng Diyos. Ang Panginoon pa rin yung magbibigay sa atin kung ano yung ating ikakatwiran sa kanila. Kung paano tayo maliligtas sa pamamagitan ng pagsasalita natin. Ang Panginoon din lamang ang magdidikta, ang mga angel niya ang magsasabi sa atin kung ano yung ating sasabihin. Parang katahimik. Seryoso ba ako? Hindi pala bagay sa atin mga Kristiyano yung yan, dapat tulad ng ngiti ni Sister Adriana, lagi nakangiti. Hindi bagay yung minsan nakasimangot, nahihirapang ngumiti. Ngingiti na lang, hindi pa makangiti, di ba? Pero pag magsisimangot, tama, daling gawin. Pero yung ngumiti sa ating kapwa, kahit pag-linggo o babatiin, bubuhin, di ba? Lagi natin gagawin sa ating mga kapatiran. Kung ganoon, sinasabi ng Panginoon, hindi ka Kristiyano. Isa kang kaluglo. Isa kang Kristiyano nagpapang
Sabi kasi ng Panginoon, ano ba tayo? Sabi sa inyo, wala akong topic. Hindi na bagay sa atin yung mga gano'n na malungkot, puro problema. Ano man yung mga pinagdadaanan natin. Dahil, kumbaga yung mga problema na yan, na pagdaanan ng Panginoon, kanya nang sinambot lahat, dapat tayo magsaya na lang, mag-enjoy na lang kung ano yung darating sa ating buhay. God already won the battles. Mag-enjoy na lang tayo kung ano yung ibibigay na pagpapala ng Panginoon at saka grasya sa atin. Sabi kasi sa John 14:27, do not let your heart be in trouble and do not be afraid. So huwag tayo laging matatakot. Minsan kasi dumarating yung time sa buhay natin, pag napangnahan tayo ng mga takot, may kaunting dumating ng problema, kakarampot lang yan. Lagi natin isipin na sa problema na ating natatanggap, kung 100% man yan, wala pang 1% yung paghihirap na ating nararanasan ay kumpara dun sa... Yung lagi isipin natin kung gaano yung hirap na pinagdaanan ni Lord yung mga time na siya ay pinagpapalo, pinako. Ano man yung nadaan natin, kakaparaso lang yan. Wala yan sa karating ng kanyang naranasan. Kahit pa yung magkakandagulapay-gulapay na dyan. Pagkat ang Panginoon pag lagi ang Panginoon nasa sa isip natin, siya yung magbibigay sa atin ng kalakaran. Pag that time kasi, nung mga dumating yung mga problema na yun sa buhay ko, siguro, hindi yan yung nasa isip ko na kala ko yung Panginoon lagi yung kalutasan sa mga problema. Ang ginawa ko kasi ng mga time na yun, parang gusto kong takasan yung problema. Pagkos hindi pala mas nakakaganda bilang Kristiyano. That time mo kasi halos dito na rin naman ako natutulog sa church. Lagi nang, kasi pag Sabado at Linggo, pring-pring ako, wala talaga po akong pastor lagi. Kaya pag nung si brother yun, kahit sa kausyon siya na-assign or sa Taipei, hintay ko palagi yung fellowship hanggang gabi dito. Tapos pagdating niya pa ng preach siya doon, hintay ko kasi sabay lang kami umuwi, ng isang day lang namin, yung kapit bahay lang kami. Yun pala, hindi rin sapat yung gano'n. Kasi kung hindi ka rin tunay nakasaw-saw sa batis ng Panginoon at hindi ka namumunga, ibig sabihin, hindi ka nakasaw-saw sa batis ng Panginoon. Kasi kung nakasaw-saw ka sa batis ng Panginoon, namumunga ka, lumalago ka, at wala yung mga ganong worry, afraid, pag-aalala kung ano-ano pa, wicked, fake na ating nararanasan. That time ko kasi parang tumakas ako. Akala ko yun yung paraan upang makawala sa mga problema. Parang sabihin ko sa inyo, ngayon lang, minsan lang ako nag-share ng ganito. Pero that time ko kasi parang nagalit ako. Parang naghinanakit ako sa Lord kasi halos dito na rin naman ako matira-tira dahil tapos parang sunod yung mga problema, mga dagok sa buhay. Hindi po ako nakahakon noon. Nag-rebelde po ako sa Lord kasi akala ko yun yung tamang kasagutan. At bumalik ako kung saan ako dating nag-disco, nag-video, kung saan mas masaya. Pero sabi ko nga na kay Pastor, parang akong isang tupa na nawala noon, tapos nilagyan lang niya ng tali, tapos inalaw niya ako kung saan-saan mapunta. Pero pagpalasa para ka sa Panginoon na nakatalagang Lord, kukuhanin ka niya, tinalian niya ako, tinatry na alam niya, nalululong na talaga ako. Ihilahin niya pabalik. So kung sa inyong bahay mo na dati ka nakatira. Then yun nga, yun sa mga hindi nakakala para sa ating kaalaman. So, sobrang sakit kasi yung pinatulad kasi ng asawa ko when I'm going to Taiwan, 1.5 year. Sino sa inyo hindi masaktan yung pamangkin mo yung papatulan ng asawa ko? Sinamahan ng asawa. So mas masakit. Kumbaga dumating din tayo sa term na sabi, bakit? Lagi daw, nakatulala. Nagbago kasi ako, hindi ako nag-iipin po kasi akala ko po pwede na yung higit-gibin mo lang yung mga problema, pero hindi ko pala dapat. Kailangan po din meron akong kaibigan or kapatid ka. At that time po kasi hindi ko na rin naman masabi kahit gano'n dahil inanprint ko po lahat ng mga taga-church na si Sharon lang yung tinira ko. Siguro yun din ginawa ng Lord na si Sharon yung magigdan upang bumalik yun. Tapos akala ko ngayon yung paraan yung sa Panginoon ay parang magalit, magtampo.
sa akin uminom, sa iba ka uminom. Kaya nag-enjoy ka doon sa iniinom mo, napasarap ka. Pero kung sa akin ka uminom, hindi ka mauuhaw, mananatili ka sa akin. Di ba sabi ng Panginoon, manabang version, may version na gano'n. Andito rin nakasulat, pero hindi ko matanda kung saan. Sa dami na may nasabi. Pero ang tanda kasi ng mga yan, ang ginawa naman ng Panginoon, akala ko, katapusan na din, inaksidente naman niya ako. So parang sobrang, after pa nun kasi, after na naghiwalay kami ng asawa ko kasi dati, pinatawad ko na siya kasi kinonsol ko rin kay Pastor at sabi niya, the best way lang daw kasi is forgiveness. So yun ang ginawa namin mag-asawa, nag-usap kami. Siguro mga April, start kasi ng mga November hanggang March, ganyan yung tumakbo yung problema. Then April, nagkasundo kami mag-asawa, nagbalikan ulit. Pero hindi ko pauwi. Pero dahil na April na yun, hanggang May and June, yun pala, nakipagkasundo yung asawa ko, parang pinababait lang kami, pati yung kasama yung magulang ko. Bating-bati na ulit sila, sobrang close na. Pero pagdating ng June, nagpadala ako noon ng 30,000, sabi, para sa eskwela ng mga bata. Tapos, nag-message ulit siya, sabi niya kulang pa daw. Sa public lang naman, sa bukid ko pang lalaki ng gastos doon. Pero nung dumating ulit yung time na natuklasan din namin na, huli na, bago namin natuklasan, nakapag-ibalay na kami dahil, yun palang humirit siya ulit ng 5,000, yun pala, binilan pa ng cellphone yung pamangkin ko. Tapos, yung nanay, yung tiyahin niya, nakapagin ng tatay niya, galit na galit sa kanya, sabi, yung pera, binibigyan pala yung pamangkin ko ng pera, 500, binigyan ng damit, para hindi mahalata yung pera iniipit pa sa damit. Ang ginawa ng tiyahin niya, yung damit, sinunog. Pala yung pera na ito nakaipit. Iyak daw niya ang tiyahin niya dahil kaya nang miss ko dahil nagsusorry dahil kasi diba, pangit yung manunog ng pera. So, nagsusorry din sa Lord, bakit ako nasunog yung pera, baka daw ganun din siya. Hindi namin alam na gano'n yung ginagawa. So yun, nag-decide, pagdating ng July, nag-decide na kami na maghiwalay na kami. Nag-usap kami sa barangay kahit by phone lamang. Kasi yun na yung ginawa ko, pinatawag na siya tapos hindi rin pala naman nagbabago. Kaya nung dumating na uwi ako ng Pilipinas, pagdating ko sa amin, hindi pa ako nakatapay sa bahay, nung agad ako nag-diretso sa amin yung biyanan ko, kasama ko yung anak kong panganay. Pinagmumura lang ako ng biyanan ko. Ang sabi, dapat daw, yung mga time na may problema, umuwi ako. Pero sabi ko, kung dahil na magbabago yan, kahit hindi ako umuwi, mapababalik yun sa amin at magiging kami pa rin. Pero hindi naman niya ginawa. Kahit pinagbigyan na siya. Ako yung sinisi, pinaggagalitan ng pinagagalitan. 2 oras yun. Pinaghandaan ng biyanan ko kasi nag-inom siya. Yung pagdating ko, nag-inom siya. Para pagdating ko, bakbak na siya ng bakbak. Wala na akong nasabi. 2 oras, uuwi rin ko kami na ID, yung pangalan ko, yung bunso kong anak, hindi ko rin nadala pa uwi. Ganun ko kahirap dahil dumating yung nagpakasyon akong 4 na buwan doon. 3 beses ko lang nahiram yung anak ko. Then pagbalik ng 2013, umuwi ako, hindi ko na yung nakita. Kaya kalatago yung muraya na nakikita dito kung gaano kasaya. Gaano ka joker, natawa, makulit. Baliktaran lang yan ang lahat. Sabi ko nga kay Sister Telma, within 30 days, sa isang buwan na gabi-gabi ako nagtrabaho. Siguro mga 15 to 20, lagi akong umiiyak niya. Hindi naman umiiyak na umiiyak, pero lagi kong nalulungkot na ramdaman ko may lumuluha na sa aking mata. Kasi ang naalala ko lagi kasi yung mga anak ko. Pero nung iniwan ko sila, kinder, yung panganay ko ngayon, magka-20 na, diba? Graduate na ng college. Lumaki yung mga anak ko na walang mama, walang papa. Di ba nakakawa? Yung mga agila nga at mga manok, di ba yung mga sisyo nila, lumapit ka lang talagang lalabanan ka, COVID sila sa ilalim. Yung mga anak ko walang lumaki na doon, though may mga lola sila. Pero syempre, iba pa rin yung alaga ng mga magulang. Yun nga, pagbalik ko dito, yun, si Sharon, unti-unti na ulit akong bumalik dahil siguro, si Sharon lang kasi yung lagi nag-message sa akin. Dahil ginawa ko mga inang friend. Kahit sila Gemma, mga inang friend ko lahat, wala akong mga friend dito. Naka-friend ang ulit ng Gemma, nung siguro mga 2014 na nagbumalik ako dito. Para wala akong contact dito, pero si Sharon, hindi ko ina-friend yan. Siya lang lagi nag-message sa akin, nangungumusta. Siguro, nung uuwi na ulit ako ng 2030 noon, sabi ni Sharon, mag-church ka kasi pauwi pa ka na pala. Ayun nga yung time na kumain tayo ng halo-halo, doon wala pala akong dalang pera. Last month dito, wala pala dalang pera. Sister dito rin nagbayad. Pero yun nga yun, kasi wala nun, bumalik-balik na ako dito, pero hindi pa rin, ibig sabihin, ganun pa man, nakakita nyo na masaya dito active sa church, pero nandun pa rin yung malungkutan dahil tuwing umuwi ako, kalata nyo, nakukomplete yung bakasyon ko.
in 30 days, tulad ngayon, malapit na naman akong uwi. Malapit yung lalakang di makita, wala na mahuhuli sa inyo. Parang ayaw kong umuwi. Gusto kong umuwi na ayaw kasi pag uuwi doon, hindi naman kompleto yung bakasyon ko kasi mas lalong ginagawa nila na tinatago yung anak ko na bunso. Hindi nila pinapakita. Minsan niya, alis na, iwan ko lang yun kasi uwi ako September, may pasok sa school eh. So gagawin ko lang sa school ko lang yung pupuntahan. Hindi naman niya babantay rin hanggang hapon ko. Wala din, babakasyon marami na naman. Ganun din ang mangyayari. Kaya kalata niyo, ganun lagi ako kasi dito. Hindi. Ang pinagpipray ko na lang lagi na kailang araw darating yung time na magkakasama kami ng mga anak ko. Yun lang mga kapatid, yung sharing ko about doon, yung mga dapat, kung sabi sa ni Pastor last week na kung may problema kayo pinagdadaanan, dahil nyo dito kasi baka dito mawawala yung problema nyo. Minsan meron ganun. Pero sa akin naman, hindi ko naman dinadala. Hindi ko pinapakita. Pagpus nakalata nyo, ganun lagi ako kasaya. Pero kabaliktaran nun. Yung mga kasiyahan, kakulit-kakulit, puro kalungkutan yung kapalit doon. Pero sabi nga sa 1 Thessalonians 5:18, anong sabi? Give thanks. Ang sabi, in every that gives to you. Lagi natin pasalamatan ng Panginoon. Yun yung verse na dapat iiwan ko sa inyo mamaya bago tayo magtapos. Pero ngayon na, ibigay ko na kasi. Parang matatapos na. Ano nga, basahin natin yung 1 Thessalonians 5:18. Kahit puro tayo ng problema at pagkikirap, lagi natin pasalamatan ng Panginoon. Ano naman yung binibigay sa atin ng problema dahil nakaakibat niyan. Alam niyo mga kapatid, ibinibigay pa lang sa atin yung problema, iniaabot pa lang ng Lord sa atin ng kanyang kanang kamay. Lagi natin isipin sa kaliwang kamay niya, andyan na yung kasagutan. Pero hindi niya ibibigay agad-agad sa iyo. Kaya anyang paglabanan natin at titignan niya kung gaano tayo matatag sa pananampalataya natin sa Lord. Yung minsan may mga time, dumarating, bumibitaw tayo sa pangako ng Panginoon. Kaya sunod-sunod yung mga problema.